Maayong adlaw, Iloilo Press. Nahuli na si Zaldico. Bunga ito ng matibay na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapanagot at makulong ang sinumang sangkot sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Ayon sa Pangulo, kasalukuyang nasa kustodiya na ng otoridad sa Czech Republic ang puganting si Zaldico matapos na pumasok sa nasabing bansa nang walang wastong dokumento. Batay sa pinakahuling ulat, hinarang si Zaldico sa German border at ibinalik sa mga otoridad sa Czech Republic kung saan siya nanggaling. Dagdag ng Pangulo, nagpapatuloy ang koordinasyon ng Pilipinas sa mga otoridad ng Czech Republic. Nais lang po natin ipaalala sa mga nagsasabing kinalimutan na ang flood control scandal. Hindi po yan totoo. Ang pagkilos ng gobyerno, ang utos ng Pangulo ay nananatili. Managot ang dapat na managot. May we know lang the candid reaction of the President upon learning the arrest of Zaldico? Opo. Kagabi po ay siguro bago mag alas 10 ng gabi ay nakausap po tayo ng Pangulo kasama po natin si Secretary Dave Gomez at ipinaalam sa atin kung pinaka-update sa pagkakahuli dito kay dating Congressman Zaldico. At siya po ang naunang nagbalita, nag-post ng update patungkol po dyan. At of course, ang mararamdaman ng Pangulo bilang siya po ang naging nanguna sa pagpapaimbestiga ng mga anomalya sa flood control projects. Although wala pa pong inaakusahan ng Pangulo, walang inaakusahan ang gobyerno kung sino ang guilty or not guilty. Pero kung kayo ay nababanggit na maaari may kinalaman, nararapat lamang po na imbestigahan. So ngayon po na may kaso, dahil ang pagkakaiba naman po kay Zaldico, meron na po siyang kaso at ang kanyang passport po ay canceled. So lumalabas na siya ay fugitive. So ang isang fugitive dapat lamang pong mahuli at sa pangunguna ng Pangulo na nalaman niya na isang fugitive ay maaari nang maibalik sa Pilipinas, maganda pong balita yan. Was he happy considering that Zaldico is one of the big fish sa flood control anomaly na naaresto na siya? Definitely. Dahil sabi nga po natin, ang utos po niya, managot ang dapat na managot. Kung isang tao po ay may warrant of arrest, fugitive, cancel ang passport, sino po ang hindi matutuwa na ang isang taong fugitive ay maibabalik sa Pilipinas para managot? Just a quick follow-up on the same topic. How prepared is the President considering that before Zaldico's arrest, Zaldico is dragging the President's name into the flood control anomaly saying na siya yung mastermind? How prepared is he considering kapag bumalik si Zaldico in the Philippines, he would have a tell-all of the things behind the flood control scandal? Ang dapat na tanong dyan ay kung handa ba si Zaldico na magsabi ng katotohanan. Kung handa ba siya na sabihin kung sino, kung hindi natin sinasabing siya ay guilty, kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Ang Pangulo, ulitin po natin, ang siyang nagsimulang magpaimbestiga ng maanumalyang flood control projects. Siya ang nangunang magpaimbestiga ng di umanong korupsyon. Ang Pangulo ay handang makinig sa lahat na maaaring sabihin ng mga taong involved at dapat na managot sa batas. Thank you, Yusek. Last question on my end. Can we have a reaction lang from Palace considering na mayroong in-affirm ng Commission on Audit yung notice of disallowance sa Office of the Vice President, and how will this affect possibly yung impeachment process that is now in the House Justice Committee? Okay po, even before naman po, uulitin po natin, ang nais ng Pangulo talaga ay malinis ang gobyernong ito mula sa korupsyon. At kung sino po yung liable, ay dapat lamang din pong managot. Kung sinasabi at sinabi naman din po ng COA
na ang apila ng Vice Presidente patungkol sa notice of disallowance na nagkakahalaga ngayon ng 73 million pesos ay sinasabi ng COA na dapat ibalik ng Vice Presidente at ng iba niyang mga kasamahan. Nagpapatunay lamang ito na yung unmodified opinion kung saan sinasabi nilang transparent at naayos at nagamit na mabuti ang pondo, ito po ay pinasisinungalingan ng COA sa very recent decision nila denying the appeal or the petition for review filed by the OVP under the leadership of Vice President Sara Duterte. Yun naman din po ang gusto ng gobyerno. Kung sino po yung may sala, dapat ang COA ay mabilis kumilos. Hindi lamang po COA, pati po AMLAC dapat mabilis kumilos. Thank you, Yusek. Next question, Kim Kaluyo, K5 News FM. Good day, Yusek. I'm Kim. By the way, my question is with the circulating what you call fake news, no? Especially in terms of social media. What possible charges could be filed against those proven to be spreading fake news, especially in terms or particularly in terms of the health of the president himself? In the case of Eloy Bugris, which is a local from Iloilo, now based in Dubai, what will be the process or the steps to be taken by the government against those who've been mentioned by the Ombudsman? First of all, she can be liable for damages. She can be held liable for civil libel. She can be held liable for utterances of fake news that disrupt public order. So, lahat po ito ay maaari siyang pagbayarin ng danyos, maaari siyang makasuhan ng criminal cases, at maaari siyang ma-issuehan ng warrant of arrest. Is there a chance po, Yusek, na... Hindi lamang po yung sinasabi niyong kababayan niyo dito, hindi lamang po siya, lahat po na nag-spread ng fake news. We're talking about fake news. We are not curtailing anybody's freedom of expression. Hindi po saklaw. At hindi po yun ang pinipigilan natin. Only those spreading fake news. What's the latest po in terms of those mentioned by the Ombudsman? What is the steps being taken right now? With regard to the fake news peddlers, Yes po, the 3 vloggers mentioned by the Ombudsman, especially including the local vlogger from Iloilo, now based in Dubai. since there is already a memorandum of agreement signed by DICT, DOJ, and PCO, from our end, the PCO had already filed the endorsement for further investigation of these 3 vloggers so that if there will be a case to be filed against them, then they should be held liable for that. What's your warning po or message to those who are spreading fake news in social media against the president or against the government, Yusek? Una-una, kung gumagamit naman po tayo ng ating kaisipan, ang mga fake news spreaders hindi na dapat tutuwin na warningan, alam naman nilang mali ang kanilang ginagawa. So, warning, hindi po ito ang nararapat na salita para sa kanila. Hindi na kailangan silang warningan. Alam nilang ginagawa nila, alam nilang mali ang ginagawa nila, alam nilang naninira lamang sila. So, kung ano man ang kanilang ginagawa, they should face the consequences. Yan na po ang huling katanungan, Yes po. Yusek Claire. Balik sa'yo.